morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. So, panawagan ng Filipino Guerrilla Forces, ultimatum na ito. Ang aming panawagan ni General Dado, Filipino Guerrilla Forces, our Supremo in the Filipino Guerrilla Forces. So, ang panawagan ko, nanawagan tayo sa Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Mag-decide na kayo. Saan ba kayo? Para kayo sa gobyernong korap, abusado, o para sa Pilipino kayo? You decide. Kasi kung hindi kayo mag-decide, huli na inyong decision, ang mangyayari sa ating bansa, gulo. Magkakaroon tayo ng civil war. Why? Marami ng galit na Pilipino. Tingnan nyo na lang, ang issue dito, hindi politika, Kami, Filipino Guerrilla Forces, lumitaw kami, ay hindi para sa politika, lumitaw kami dahil nakikita namin ang abuso, pagsasamantala sa kabanang bayan, yung pagka-adik ng ating Pangulo. Kaya nga, umihiling kami ng Filipino Guerrilla Forces na kung po pwede, Pangulong Marcos, magpa-drug test ka para matigil ang issue laban sa iyo. Habang hindi ka sumailalim sa drug test, nangangahulugan ikaw ay isang adik. Bakit hindi mo kaya? O totoo talaga? So kung totoo, nakikiusap kami ng Filipino Guerrilla Forces na kung po pwede, bumitaw ka na. Bumitaw ka na. Para umayos ang ating gobyerno. Ang problema lang sa iyo, nagpapadikta ka na ang pangalang Marcos naman ang nasisira. You decide. Pangalagaan nyo ang apelidong Marcos. Okay, para sa kaalaman ng lahat, ito ulitin-ulit para sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Bakit ako ganito? Bakit kami nagre-rebelde ng Filipino Guerrilla Forces? Kami ni General Dado, ibubuhos namin ang buhay namin sa pagbabago. Hindi namin itutulad yung EDSA 1, EDSA 2. Walang EDSA 3. Walang EDSA 3. Ano man yun, bahala na kayo mag-isip. Dahil hindi namin ipaparis sa EDSA 1 at saka EDSA 2. Walang nangyari. Sistema ang problema kasi natin. Sistema. Ang babantayan namin dito sa gobyerno, yung korupsyon. Yun lang yung kalaban namin dito, korupsyon. May pagkakataon ka pa, Pangulong Marcos, na magbago o hindi na? Itanong natin ang taong bayan kung papayag pa sila. O katulad sa ama mo, I challenge you, mahal na Pangulo, ang iyong ama, dahil hindi na nagustuhan ng sambayan ng Pilipino at mayroong makakaliwa pa na kalaban ninyo. Ngayon kakampi na ninyo ang mga makakaliwa, mga NPA. Nasa Kongreso na nga ang NPA. So nananawagan kami, Pangulong Marcos, sana pag-isipan mo ito. Huwag mong sirain ang pangalan ng iyong ama. Ako mismo, kinausap ako ng iyong bayaw, Martin Araneta, at iyong trainer na si General Samonte. Kinausap yung Vanguard of Democracy na humigit kumulang 6 million. Natuwa ako. Bakit? Bakit ako natuwa? Dahil gusto kong may bangon ang pangalang Marcos. At baka sakali yung kayamanan may bigay sa taong bayan, kaya ako nagmamalasakit, nagsakripisyo ako. Pero anong ginanti nyo? Pangulong Marcos, alam mo yan ni Secretary Lagdamio. Kung hindi mo man naintindihan yung sinabi ko sa Special Forces Anniversary na binulong ko at binulungan ni General Samonte sa iyo. Pero ibinulong sa iyo, sabi niya, sir, ito yung isa nating kasama na Special Forces na tumulong sa iyo. Alam mo sabi? Para bang pumasok sa kaliwang tainga, lumabas sa kanang tainga para wala siyang pakialam
So okay lang yun kasi bilang isang Pangulo, maraming problema, maraming iniintindi. Maraming iniintindi. So okay lang sa akin yun. Pero nung ina-analyze ko, parang walang kwenta yung ginawa namin. Kaya nga ibang kasama ko, within 3 months, nagsasabi, sir, nabuldo tayo. Nagagalit ako sa kanila. But after 2 years, I decided na labanan ko ang Marcos regime. Pasalamat ako. Nagkita kami ni Supremo April 9 sa Libingan ng Bayani 2024 na sabi niya, Jun, baka pwede natin buuin ang guerrilla forces. Tama sir, may akong existing na organization which is Vanguard of Democracy na kung saan ay sumuporta sa ating mahal na Pangulo. Pero anong ginawa mo? Ang ganda ng usapan. Pero hindi mo pala alam, ginamit ka lang pala. Ginamit ka ng Dilawan, ginamit ka ng First Lady, ginamit ka ni Romualdez. Sino sumira nun? Sa mga balita-balita nung panahon ng tatay mo. Di ba Romualdez rin? Di ba Romualdez lang kwan? Ang sumira. Tapos ngayon, so Romualdez lang sisira sa Marcos. Kaya naman kayo. Naawa ako sa inyo. Naawa ako sa totoo lang. Dahil hindi kaya ng puso ko na ang Marcos lulubog uli. Pero wala akong magagawa. Kasi nga, gago ka eh. Nagpapagamit ka eh. I'm sorry for the word. Baka sakaling matablang ka. Ikaw, Speaker Romualdez, ikaw ang pinakawalang niya dito eh. Sumusunod na yung First Lady. Ha? Nag-aaway pa nga ka sa decision eh. Kayong dalawa eh. Ito naman si Pangulo, wala rin magagawa. Kaya dapat palitan talaga. Para hanggang maaga, mapigilan natin ang paghimagsik ng Pilipino. Natin ang paghimagsik ng Pilipino. Ha? Mapigilan pa natin. Kami, hindi politika ang aming tinutukoy dito. Yung Filipino Guerrilla Forces, para yan sa sambayan ng Pilipino kung sakaling aatake ang ibang bansa sa atin. Because the government are not prepared for war. God damn. Tingnan mo, nagkakigera na sa ibang lugar ng mundo. Kayo, perang inatupag ninyo, mag-impeachment ang dito dahil sa politika, gago. Nakakapangulo yung ginagawa ninyo. Tingnan mo, ang pan ngayon, ang Ukraine, ano nangyari? Disakop na ng Russia, suko na. Ang susunod dyan is German, France. Ha? Hindi natin alam ating bansa, pinag-aagawan. Why pinag-aagawan ng ang ating bansa? Although connected na tayo sa US, so no problem tayo. Pero yung Russia at saka China, pinag-aagawan tayo dahil alam nila tayo ang pinakamayaman sa ginto. Yun ang hahanapin ng China at saka Russia sa atin. And other than that, yung strategical military strategic area tayo by China Sea and Pacific area. Nasa pagitan tayo kaya pinag-aagawan tayo. Ngayon, ang gobyerno natin hindi niya hinahanda ang armed forces. Yung armed forces, alam namin ang capability ng armed forces. Kaya niya makipag-compete sa China na 1 million 2 million forces. And ang armaments nila, kumbaga, baril-baril lang sa atin, sa kanila, totoong baril. Kaya natin i-confront yun? Hindi natin kaya. Because the government, hindi nila inisip ang capability ng armed forces. Armed forces, this is now your time to decide. Because once you decide, and we, the Filipino Guerrilla Forces, will decide also, and the armed forces will be given first priority.
Hindi namin pababayaan ang gobyerno at ang armed forces. Taong bayan ang magdi-decide. Taong bayan ang magdi-decide. Why Duterte ang aming minsan nababanggit? Because alam namin sila ang tama. Pero yung aming layunin na Filipino Guerrilla Force, aayusin namin ang sistema ng gobyerno. Ayaw namin pumayag na maparis tayo 1 into 8 sa. Sinumpaan na namin yan ni Supremo. Lahat tayo naging sundalo. Alam natin, nakakaya natin bawat isa. Kayo mga nasa armed forces, alam natin, nakakaya natin bawat isa. And now you decide. Saan ba kayo sa corrupt, abuse government, or para sa taong bayan kayo? Paano ko ang taong bayan mag-decision sa inyo? Wala kami magagawa. Ha? Kung batas ang pinag-usapan, ang taong bayan ang ating batas. Ha? Labanan ito. Anyway, hindi ko muna ibagit yan. So, nanawagan ako sa Armed Forces at sa Philippine National Police. Ang amin lang para sa bayan. Hindi kami terorista. Kami ay masunurin sa batas. Ngunit pag nagalit, gagamitin namin ang talagang batas. Aayusin natin ang saligang batas na dapat ang masunod ang taong bayan, hindi kung sino ang namumuno na mali. Ha? Marami nagtanong sa akin nung bakit ko nabuo yung Vanguard of Democracy. Dahil mahal ko ang bayan ko, kaya nag-isip ako ng isang samahan na magbabantay sa ating bayan, which is Vanguard of Democracy. Ngayon, binigyan ako ng instruction ni Supremo, ni General Dado, FGF, nang bumuo kami ng FGF. So, yung other members ko of FGF, sinama ko dito na sa Filipino Guerrilla Force. Kaya ang grupo namin is Duterte and Marcos. Kaya hindi namin lahat pwedeng madala sa mga rally-rally. It because they are Marcos. Naniniwala pa yung iba kay Marcos. Kaya parang alanganin na sila, parang shy na sila magpakita eh. Kasi nga, marami nga issue laban Marcos. Ang ginawa na lang silent. So hindi ko sila pwedeng dalhin. Sabi, akala ko sir, part China ang Filipino Guerrilla Forces para sa mananakaw. Yes, totoo naman na. Pero hindi natin nakakayanan ang nangyayari sa ating bayan. Kaya nakikialam tayo. Kasi kung hindi tayo makialam, baka pagising natin, wala na magamit, magiging kawawa ng ating mga apo. Bago tayo mawala, may magawa tayo sa bansang Pilipinas. Ha? Huwag isipin ang karir. Ang isipin ninyo ang taong bayan. Karir, ano? Makain mo ba yung karir na yan? Putang. Taong bayan ang isipin ninyo. Dahil taong bayan ang nagbubuhay sa atin. Salamat OFW sa inyong tulong. Kaya lang, ayaw namin kayo na masakripisyo ang inyong pinaghirapan para lang dito. Pero salamat sa tulong ninyo. Ha? Hindi nyo kaya yung requirements namin. Anyway, kung walang requirements, puso na lang gagamitin namin. Puso. Handang mamatay para sa bayan. Yun na lang armas namin. Puso. Handang mamatay para sa bayan. Para sa ayusan ng ating bayan. Pero bakit? Kayo mga vloggers sa bayaran. Bakit si Supremo ang tinatagin? Binila ba? Sinaktan ba kayo? Sinabihan ba kayo ni Dado? Mga vloggers. Ha? Sinabihan ba kayo? Hinaamon ba kayo ni Dado? Gago kayo ha? Tingnan nyo ha, ultimatum sa inyong gago kay mga vloggers sa bayaran kayo ha. Mga batikos lang kayo sa isang tao na ang hangarin niya lang
ay maayos lang ang ating bansa. Hindi kami Duterte, hindi kami Marcos. We are for Filipino people. Sa kaayusan ng Pilipinas. Tapos ngayon, idadawit mo kami sa Duterte. Yes, nag-Duterte kami kasi sila ang matino. Subukan mong hindi maging matino ang Duterte, kami rin ang kalaban nila. And that is my opinion. That is my principle. Ang akin lang ay para sa tama. Wala akong pakialam sa politician. It's because of politics, nagkagulang bansa. Ang dahil sa politika, magulong bansa, naghihirap ang bansa po. Ha? Naghihirap ang bansa. Nang dahil sa politika, ang daming biribisi ngayon sa kandidato. Kandidato biribisi sila. Pero hindi nila tinitinan ano ang solusyon sa problema ng bansa. Ang inisip niyo, paano manalo? Ha? Biribisi kayo sa pangampanya sa politika. Para makaupo, para magkapera. Ginawa nyo hanap buhay ang pagpupolitika. Gago, hindi pa hanap buhay ang politika. Serbisyo. Huwag kayo magnakaw. Gago. Kayo magnanakaw. Bisi-bisi na kayo sa politika. Ito mga tuwadkom, tuwang-tuwa. Mayroon na sila pambayad. Siguradong panalo na sila. Gabulto-bulto ang kanilang pera. Hindi naman nila pera. Kayo mga anak ng mga magnanakaw na politician, gago rin kayo. Gago rin kayo. Nakikinabang kayo. Kaya kasama kayo sa lilitisin namin. Lahat ng magnanakaw, ikukumpiskit namin lahat ng ari-arian nyo. Sa kalsada kayo tumira. Yung violation pa rin tayo. So gagawa tayo ng building of corrupt people. Yan ang lalagay natin. And cemetery of the corrupt people. Lalagay natin yun. Huwag natin pakilaman yung mga anak, pero makikita na, uy, dumadalaw sila sa cemetery na corrupt. Ang ganda yun. Yan ang magandang panukala natin. Maglalagay tayo cemetery of the corrupt people. Building of the corrupt people. Diyan kayo magsama-sama. Habang nililitis kayo. Tangina, kukubusin nyo. Tangina, inubudyo ka ba ng bayan? Walang laman ang Central Bank. Sino ba kami ni Supremo para pagsubungan ng mga taong nakakalam ng kayamanan ng Pilipinas? Sino kami para pagsubungan? Anong patungkulan namin? Bakit sila nagsusumbong sa amin? Because nakikita nila sa puso ang inilalaban namin. Ha? Tandaan nyo, lahat ng korap, pasensyahan tayo. Pero anyway, pag bumalik tayo ng mundo, 24 hours lang ang aming hihintayin ang decision nyo. Walang decision, lahat kayo lilitisin. Lahat kayo lilitisin. Taong bayan ang kakampi namin. Taong bayan na naniniwala na ninanakawan tayo. Yung mga nakikinabang sa mga magnanakaw, buhain, may paglalagyan kayo. Lahat kayo papatayin namin. Magnanakaw. Pero litisin mo na kayo bago patayin. Ang papatay sa inyong taong bayan. Ha? Sampal ng chinila, siguro 1 milyon na sampal sa inyo sa mukha, patay ka siguro. Pero gagawin natin batas yan. Pero batas na hindi yung batas ngayon. Ay makademokrasi yung batas na yan. Kaya nga, sabi nga ng MP, use democracy to destroy democracy. Ganon ang mga komunista. Ang Congress ngayon natin, ha? Ang nagpapatakbo, mga komunista na. Hindi ko alam, lahat ng mga tao dyan, komunista na. Pamumuno ni Romualdez. Politics, ha? Wala na, ang dugan ngayon. May narinig pa ba kayo? Wala na. Yung 18 billion na drugs na sinasabi nila, ha? Kanila yun eh. Kanila rin yun eh. Kunwari lang, anong nangyari sa investigation? Wala, di ba? Puro tagulat ang investigation.